Hello mga loves! Pagkabangon ko, naabutan ko si Daddy Kurt na inaayos itong plate number ni Pula. Tapos na rin silang kumain ng umagahan at ito yung natira, isang bulat, pritong itlog at saka pritong talong. Nandito din si Ate Mai na nagpapahinga dahil naglabanan naman siya ng amon mga lago mga loves. Mga bandang alas 11 na ito ng umaga pero ito nagtimpla na ako ng kape kay makaon ko. Sobrang init ng panahon, namit tigya po maghigop ng kape mga loves. Ko na muna pinaalis si ate sa tabi ko para may kasama ako dito sa mesa para mas ganahan pa akong kumain. Daw kami nga abi magkaon ng gaisahanon makawala sang gana. Kung kumakain ako, ito naman si Sion. Pinabitbit ko na sa kanya sa kabilang bahay itong mga luma naming una. Pagkatapos kong kumain, nagpahinga lang ako saglit tapos nag-vacuum na ako sa may kwarto at dito sa may sala. Di lang sa sahig yung nilinisan ko mga loves, pati na rin yung mga gilid-gilid sang bintana. Gamit na gamit ko talaga itong vacuum cleaner na almost 4 years na sa akin at napapadali talaga yung trabaho ko. Dahil dito, inutusan ko naman yung mga palangga ko na palitan yung kanilang bed cover at itong mga punda. At binigay ko na sa kanila yung kanilang bagong unan. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam mga loves na paunti-unti. Nakabili ako ng gamit na mas komportable ang ako ng mga palangga. Pinalagyan ko na din pala ng aircon itong aming mga kwarto kaya kung gabi mga loves, dugi na prito tamo. Yung electric fan pa yung gamit namin. Yung buga ng hangin, init, gitana. Kaya isang napakalaking thank you Lord at salamat sa inyo dahil ngayon komportable talaga kaming matulog lalo na tuwing gabi. Eto mga batang 1:30 na ito ng hapon. Tulog ko na muna yung mga bata para makapahuway sila mga loves. At si Daddy Kurt naman yung pupunta sa may palengke para kumuha ng aming mga isda. At fast forward mga batang 3:00, nagdi-display pala yung mga angels namin ng aming mga parendang isda. Alam muna ako dito sa may tindahan para i-check sila dahil pupunta pa ako ng palengke. At after 10 minutes, bumalik din ako kaagad kay Ara. Gaitom na naman ang panganon. At ayan, pagkabalik ko dito sa may tindahan, napatiktok na lang ako mga loves. Dahil na-injan ko si Daddy Kurt dahil sabi ko, sunod ako sa kanya sa may palengke na kukuha ng isda pero wala ko kaabot. Dahil nawili ako sa bahay, sa kakalinis. At sinigurado ko muna na bago umalis, tulog talaga yung mga bata. Binilin ko lang sila kay ate nandoon sa likod ng bahay namin nagpapaligo ng mga alaga naming baboy. Mga 3:30 pala ito ng hapon mga loves pero ayan kung titingnan mo, bumubuhos sa talaga yung malakas na ulan na may dalang malakas na hangin. Nagalagabog ang amon nga bubong na para bang matatanggal talaga mga loves sa sobrang lakas ng hangin. Na-secure ko muna sa mga angels ko na natabunan na mabuti yung aming mga boxes ng isda sa labas para hindi masudlan sang tubig ulan. Mga customer na sana kaming pumupunta dito at yung iba ay naabutan pa talaga ng ulan dito sa may tindahan. At ayan kahit sobrang lakas ng ulan, dumating yung isa sa mga customer natin from Sorala at isa din sa mga taga-suporta natin. At sumilong muna sila dito sa loob ng aming tindahan. Tabutan talaga sila mga loves ng malakas na hangin. Ayun kung titingnan nyo pumapasok yung tubig ulan dito sa loob ng aming tindahan. Hindi na muna sila pumili ng mga bibilhin nilang isda. Grabe, kakusog ang hangin tapos kakilat-kilat pa. At nung mga bandang 4:30 ay tumila na ito at naghiwa na si Daddy Kurt ng ating yellowfin tuna. Ito yung natira sa ating 22 kilos na yellowfin tuna mga loves tapos meron pang buntot. At isa sa binili ng ating customer ay itong 4 na bangus. 2 maliliit ay dinaing ko tapos yung 2 malalaki naman ay hihiwain ko naman na pang sabaw. Sa dito bumili din sila sa atin ng talakitok tapos bibili pa sana sila ng tuna belly. Kaling kahit tiga-tiga pa tong ara sa freezer ng 41 kilos. Babalikan na lang daw nila kinabukasan. Maya lang meron tayong dumating na followers from Iloilo at sobrang saya lang talaga sa puso mga loves. Na malaman na marami pala tayong taga-suporta doon. Salamat gid kaayo sa inyo nga pagpalangga kag suporta. Nung naubos na yung unang hiniwa ni Daddy Kurt, kinuha ko namin itong buntot na part. Tinanggalan ko lang ng palikpik, kaliskis. At inumpisaan ko ng hiniwa dahil marami na yung mga naghahanap. At sa katunayan ay meron ng bibili sa atin ng 2 hiwa. Sobrang ganda pa ng ating karne mga loves. At sa mga nagtatanong kung ano ba yung ginagawa namin sa aming tirang yellowfin tuna, nilalagay ko po sa freezer mga loves tapos kinabukasan. Napalabas ko lang ng mas maaga para mga batang 4:00 ay pwede na naming mahiwa. So eto dahil medyo nabasa kami ng ulan mga loves. Nilalamig kaming lahat. Pinabili ko si Daddy Kurt sa palengke ng chicken lomi at saka loaf bread doon sa cheat ating bahay kainan. At nang mainit-initan naman itong aming mga sikmura ang ginalamigan. Hanggang ngayon masarap pa rin talaga itong lomi ng ating bahay. Plus yung kanilang loaf bread hindi mo na kailangan butang ang palaman na meat gyapon. So ito fast forward pagkatapos namin kumain ng hapunan. Nagchikahan kami kasama ang aking mga ate. Kami magkakapatid naghihilaan pataas. Nagtutulungan sa lahat ng oras. Mamimili pa rin ako ng pagbigyan ng ulam basta naka-follow ka lang at parati lang manood ng ating mga videos. At isa na namang thank you Lord sa araw na ito at thank you din sa inyong lahat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!